Akala ko, ordinaryong action anime lang ang Akame ga Kill, pero mali ako. Sa bawat episode, mas lalo nitong pinapatunayan, na walang ligtas sa mundong puno ng korupsyon, pagtataksil, at kamatayan. Ito ang anime na sisira sa emosyon mo, hanggang sa huling segundo. Ano nga ba ang dahilan, kung bakit hanggang ngayon, ay isa pa rin sa pinakakontrobersyal at pinakamatinding anime, ang Akame ga Kill? Sa video na ito, aalamin natin ang buong kwento, malalim na analysis, at ang tunay na mensahe ng anime. Mula sa paglalakbay ni Tatsumi, sa pagbuo ng Night Raid, sa malulupit na laban, hanggang sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga karakter, na minahal natin. Hindi lang ito kwento ng mga assassin. Isa itong kwento tungkol sa sakripisyo, hustisya, at kung gaano kalupit ang realidad ng digmaan. Kung mahilig ka sa mga anime review, ending explanation, at story analysis, siguradong magugustuhan mo ang video na ito. Like, comment, share, and subscribe, para sa mas marami pang anime analysis. Ito ang anime na walang takot pumuslang, ng mga pangunahing karakter. May mga anime na nagpapanggap na delikado ang mundo nila. Pero sa huli, ligtas pa rin halos lahat ng bida. Pero hindi ganoon ang Akame ga Kill. Sa anime na ito, walang plot armor. Walang garantiya na mabubuhay ang paborito mong karakter. At iyon ang dahilan, kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin ito nakakalimutan, ng maraming anime fans. Nagsimula ang lahat kay Tatsumi, isang simpleng binata, mula sa mahirap na baryo. Pumunta siya sa kabisera, para kumita ng pera at iligtas ang kanilang nayon. Punong-puno siya ng pag-asa. Naniniwala siyang magiging bayani siya. Pero ilang oras pa lang siya sa lungsod. Agad niyang nakita ang tunay na mukha ng imperyo. Korupsyon, pang-aabuso, pagpatay, at mga taong ginagamit ang kapangyarihan, para pahirapan ang mahihina. Dito nagsimulang mabasag ang inosenteng pananaw ni Tatsumi. Nakilala ni Tatsumi ang Night Raid. Isang grupo ng mga assassin. Sa unang tingin, mukha silang kriminal. Pero habang tumatagal, napagtanto niyang sila lang pala ang tunay na lumalaban, para sa hustisya. Hindi sila pumapatay para sa kasiyahan. Pinapatay nila ang mga opisyal, corrupt na maharlika, at mga taong sumisira sa buhay ng iba. Sa mundong baluktot, sila ang huling pag-asa. Ang pinakamalaking twist, isa sa pinakamatinding eksena sa unang episode, ay nang matagpuan ni Tatsumi ang kanyang mga kaibigan. Hindi sila basta pinatay, pinahirapan sila, ginawang laruan ng isang pamilyang maharlika. Doon tuluyang nagbago si Tatsumi. Nawala ang kanyang pagiging inosente. At pinili niyang sumama sa Night Raid. Bakit napakasakit ng anime na ito? Dahil pinapaibig muna tayo ng anime, sa bawat karakter. Makikilala mo sila, matatawa ka sa kanila, mamahalin mo sila, at kapag handa ka nang makita silang mabuhay, doon sila papatayin. Isa-isa, walang awa, hindi mahalaga kung gaano sila kalakas. Hindi mahalaga kung bida sila. Kapag oras na nila, mamamatay sila. Si Akame ay tahimik, malamig, pero isa siyang taong-puno ng emosyon. Ang espada niyang Merisama ay kayang pumatay sa isang hiwa lamang. Pero mas mabigat pa kaysa espada niya. Ang sakit na dinadala niya. Sa bawat laban, may kasama itong alaala, at bawat tagumpay, may kapalit na kaibigan. Esdeath, isa sa pinakasikat na anime villain sa kasaysayan. Napakalakas, napakatalino, at halos imposible siyang talunin. Pero ang pinaka-interesante sa kanya, hindi siya ipinanganak na mabuti. Lumaki siyang naniniwalang ang mahina ay dapat mamatay. Para sa kanya, natural lang ang kalupitan. Kaya kahit mahal niya si Tatsumi, hindi niya kailanman tinalikuran ang kanyang paniniwala. Sunod-sunod na kamatayan, Bulot, Shield, Chelsea, Lubbock, Mine, at marami pang iba. Bawat pagkawala, mas mabigat kaysa nauna. Habang lumiliit ang Night Raid, mas lumalaki naman ang responsibilidad nila. Hindi sila sumusuko, dahil alam nilang may mas malaking dahilan, kaysa sa sarili nilang buhay. Ang tunay na mensahe ng Akame ga Kill. Hindi ito simpleng anime, tungkol sa patayan. Isa itong kwento ng sakripisyo. Hindi lahat ng bayani ay nabubuhay. May mga taong kailangang mamatay, para magkaroon ng mas magandang kinabukasan ng iba. Ipinakita rin ng anime na ang kapangyarihan ay walang silbi, kung ginagamit lamang ito sa pansariling interes.
At kahit gaano kalakas ang isang tao, hindi niya kayang baguhin ang mundo ng mag-isa. Maraming fans ang hindi nagustuhan ng ending. May ilan ding nagsabing mas maganda ang manga. Pero isang bagay ang hindi may kakaila. Nag-iwan ng napakalalim na emosyon ang Akame ga Kill. Isa itong anime na hindi natatakot ipakita ang tunay na halaga ng digmaan. Na sa bawat tagumpay, may kapalit. At sa bawat panalo, may umiiyak. Hindi ito perpektong anime. Pero isa ito sa pinakamatapang na anime na ginawa. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin ito nakakalimutan. At ikaw, kung ikaw ang nasa lugar ni Tatsumi, sasama ka rin ba sa night raid, kahit alam mong maaaring hindi ka na makabalik ng buhay? O pipiliin mong manahimik, kahit alam mong mali ang nangyayari? E-comment mo ang sagot mo sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang analysis na ito, huwag kalimutang e-like, e-share, at mag-subscribe, para sa mas marami pang malalim na anime reviews. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ingat, at paalam! Sa lahat ng namatay sa Akame ga Kill, sino ang pinakamasakit para sa iyo at bakit? Basahin ko ang lahat ng comments. Baka ang sagot mo ang ma-feature sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, para sa mas marami pang anime analysis.